Hello guys, another day and magmumotor na naman tayo today. Ngayong araw is pupunta tayo sa Roanoke Art Center dahil Tuesday na naman ulit ngayon, magpapapawis tayo. Almost 1 month na akong hindi nakakapaglaro sa Roanoke dahil sa sobrang busy. Pero guys, yung vlog na to ay hindi tungkol sa basketball natin ngayong araw. Karamihan ng vlog na to is tungkol sa pagdadrive natin papuntang Roanoke at dadaanan natin ng EDSA. Titignan natin kung gaano ka-traffic ngayong araw. Dahil medyo matagtag din yung ibang part ng EDSA. Makikita nyo kung okay ba to. Lalo na sa mga nagbabalak bumili at gagamitin pamasok sa work na ang dadaanan ay EDSA. Ayun guys, samahan nyo ako kahit city rides lang tayo ngayong araw. Sana ma-enjoy nyo to and mag-like and subscribe na kayo sa akin channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Let's go. Dito sa part ng Tambo, dito maraming Chinese at medyo palabas-labas talaga yung mga kotse nila at nagkokos ng traffic. Buti na lang talaga na wala na yung mga pogo, na bawasan yung mga Chinese na lumalabas dito at sana talaga mawala na sila dito. Kumakaliwa ako dito after ng stoplight ng Tambo. Hindi ako dumadaan sa Rojas Boulevard dahil medyo madaming truck and pagdating dun sa may Pasay is traffic na dahil sa mga bus and jeep. Yung daan mo dito is dadaan ka dito sa domestic. Paglabas mo dito is yun na, EDSA na. Kaya mas pinipili ko dumaan dito dahil walang masyadong jeep and truck na dumadaan. Sa part na to, medyo nakikita ko yung langit is medyo tumidilim na and sana wag tayong abutan ng ulan. May dala naman akong kapote pero sana wag pa rin umulan dahil alam naman ng mga riders pag umuulan wala masyadong makita lalo na pag yung helmet is walang yung pang rain protection, yung ang hirap makakita pag umuulan and umaambon.
At dito guys, makikita nyo, labas na natin is EDSA na. So, ayun, nakaiwas tayo sa traffic doon sa may stoplight na maraming truck and dinadaanan ng EDSA bus. Dito sa part ng EDSA na to is may isasuggest lang ako para sa mga nagmumotor. Kung hindi naman traffic is dito kayo dumaan sa dalawang lane sa kaliwa dahil less matagtag siya. Yun lang ang napansin ko kumpara dito sa dalawang lane sa kanan. Mararamdaman nyo yung tagtag. Ay, nakikita nyo yung motor dito sa kaliwa ko. Umaalog talaga siya. Dito sa part ng dalawang lane sa kaliwa is hindi masyadong matagtag. Kaya, ayun lang, masasuggest ko pag dadaan kayo dito sa part ng EDSA. Dito sa Guadalupe na talaga nagbe-build up yung traffic. Mula dito hanggang Ortigas, traffic yan. Kaya dapat dito lang kayo sa kanan, sundan nyo lang yung mga motor sa harap nyo. Pag lumipat kayo ng lane, hindi kayo magalaw para kayong kotse na matatrap dyan. Kaya stay on the right side lang. Dito naman ang pinakamabangong part ng EDSA kung nagmumotor ka, alam mo to. Dahil amoy tsokolate talaga maamoy mo kahit naka-helmet. Dito naman sa part na to is magdidesisyon ka kung papasok ka ba sa tunnel or dito sa side ng service road. Madalas kong pinipili itong dito sa service road lalo na pag weekdays. Dahil motor naman ako is paglabas ko dun sa stoplight lang naman ang nagpapabagal dito pa nag-go na is tuloy-tuloy na talaga. Based on my experience lang naman dahil feeling ko mas mabilis dito kaysa dun sa tunnel. Dumadaan ako dun sa tunnel for the longest time kaso mas tagal niya talaga kahit walang stoplight. Ewan ko kung bakit.
Dito pa yung isa sa pinaka-traffic na lugar pag pumupunta ako Ronak. Hindi na siya EDSA, dito na siya sa may Green Hills. Pag uwian ng mga estudyante dito sa Lasal Green Hills is nagkakos talaga ng traffic dahil sa mga parents na nagsusundo na nakakotse lahat halos. Nung nag-aaral ako, nagkukumpulan lang mga parents dito kotse. Pero pag nakalagpas ka naman dito sa school nila is maluwag na. At ayun na nga, umuulan na nga. Hindi na ako nakapagkapote sa part na to dahil medyo malapit na ako. Medyo tinamad na ako. Sabi ko sa sarili ko, tuloy-tuloy na to. Medyo nagbagal ako dito dahil medyo basa na yung kalsada. Para safe lang din tayo dahil wala akong safety gears na nakasuot eh. Antok mo. Kaya pala nagbagal si kuya dito is may malaking dubak sa harap niya at hindi ko napansin. At nakarating naman tayo ng safe na may medyo basa lang dito sa Ronak Art Center. Hindi na nga ako nakapagkapote. Lasal. Lasal? Oo, malapit lang naman. Pagkapote, sabi ko talaga po. Sino magagaling dito? Wala ko. Wala ko guys, wala ka. Kasi, coach na. Tayo mo na lang skin mo sa Kain! Sayang. yan, kahit sabihin mo siya anin lang. Okay guys, uwian na, medyo nakadami ako ng laro and sobrang sarap ng papawis na yon. Balik tayo ulit next week.
Ayun guys, kung hanggang ngayon is nanonood pa rin kayo, maraming salamat. Sana naka-like, subscribe ka na sa ating channel. I-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo.